Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 755 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. FK off. Tumayo si Wilbur sa kinatatayuan ng hindi gumagalaw na parang bundok nang humarap sa lalaking may katanghaliang gulang na kulay abo na nakadamit na lumalapit, at bahagyang gumalaw ang mga sulok ng kanyang bibig habang hindi nagmamadaling naglalabas ng dalawang salita. Kasabay nito, ang isang nakakatakot na puwersa na naging sanhi ng panginginig ng hangin ay agad na lumabas sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay, at tila ito ay tinulungan ng mga Diyos habang walang takot na kumilos upang harangin ang abuhing nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bang! Kasunod nito, isang napakalaking putok ang tumunog, ngunit isang napakalaking puwersa ang agad na nagpawi sa pag-atake ng nasa katanghaliang gulang na nakadamit na kulay abo, at ang pag-atake na parang siyam na patong ng mga alon ay ganap na napawi. Ang dalawa sa kanila ay ganap na hindi sa parehong antas. Hindi lang iyon, mabilis na lumapit ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit na kulay abo, ngunit mas mabilis na umalis. Siya ay sabog na lumipad na may casual na pagtaas ng kamay ni Wilbur at lumipad palabas ng mahigit 10 metro, tulad ng isang araw na umalis sa busog bago bumagsak sa lupa. Matapos bumagsak sa lupa ang nakaabo na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki, dumuyugo siya mula sa lahat ng 7 siwang habang ang kanyang katawan ay nanginginig ng ilang sandali nang walang anumang dahilan, at pagkatapos ay siya ay ganap na walang anumang mga palatandaan ng buhay. Siya ay lubos na patay. Whoosh! Sa kabilang panig, ang enerhiya ng langit at lupa na kakagulo lang sa langit sa itaas ng Wilbur ay agad na naglaho ng walang bakas. Ang bilis ng pag-atake ni Wilbur ay kitang-kita mula rito, at ito ay mabilis hanggang sa punto na kahit ang enerhiya ng langit at lupa ay walang sapat na oras upang mag-react. Walang pag-aalinlangan na sinulyapan ni Alvin ang bangkay ng nasa katanghaliang gulang dahil alam niyang patay na ang lalaki nang walang pag-aalinlangan mula nang salakayin sila ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Lalo na nang ang nasa katanghaliang lalaki ay talagang nang-ahas na huwag igalang si Irish, ang pagkilos na iyon ay walang alinlangan na nagpabilis sa bilis ng kanyang kamatayan. Tara na! Sa ilalim ng pamumuno ni Wilbur, mahigpit na sumunod sina Alvin at Irish upang tumungo sa buong daan. Kahit saan sila dumaan, lahat ng tao sa lansangan ay tumabi. Nakita ng mga taong ito ang eksenang naganap kanina, ang eksena ng isang third level na void interpretation stage na martial artist na agad na pinatay. Ang 3 taong ito ay hindi mga tao na maaari nilang masaktan. Irish, dumating na kayo ni Uncle Flair sa capital of Darming Dynasty noong nakaraan. Nang mapansin ni Alvin na pamilyar si Wilbur upang tuluyang makapasok sa isang inn, hindi niya maiwasang magtanong kay Irish ng may pagtataka. Oo. Tumango si Irish. 2 beses na akong pumunta dito kasama ang aking ama, ito na ang pangatlong beses. Biglang naunawaan si Alvin. Sa lalong madaling panahon, nakakuha si Wilbur ng 3 silid, isa para sa bawat isa sa kanila. Matapos ipaalam sina Wilbur at Irish, bumalik si Alvin sa kanyang silid at naligo, hinugasan ang pagod sa kanyang paglalakbay, at pagkatapos ay binuksan niya ang bintana sa silid. Sa labas ng bintana ay ang panloob na patio ng inn, at ito ay isang napakagandang tanawin ng mga ibon at bulaklak na naging dahilan upang hindi maiwasan ng isa na maging mahinahon. Kasabay nito, ang papalubog na araw na unti-unting bumababa ay naaninag sa mga mata ni Alvin. Ang mga tingin ni Alvin ay unti-unting nagdilim. Unknowingly, mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang dumating ako sa mundong ito. Kapag iniisip ko ito ngayon, ang oras ay talagang nagdudulot ng pagbabago, at parang ang lahat ay nagbago ng napakabilis. Napabuntong hininga si Alvin. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay masasabing isang walang emosyong makina ng pagpatay, samantalang, sa buhay na ito, siya ay nagtataglay ng napakaraming tao na kanyang inaalala. Bukod pa riyan, siya ay napuno din ng kuryosidad sa mundong ito, at kasabay nito ay napuno siya ng kuryosidad, gusto rin niyang magkaroon ng lakas na hindi maikukumpara ng iba upang siya ay tumingin pababa sa sansinukob at magharing pinakamataas. Sa oras lang na iyon ay tunay niyang mapoprotektahan ang bawat taong nasa tabi niya.
Kung sinabing ang target niya noon ay maging isang martial emperor at maging pinakamalakas na tao sa Cloud Continent, kung gayon mayroon siyang bagong target ngayon. Kahit na siya ay naging isang martial emperor, gusto pa rin niyang hanapin ang misteryosong mundo sa kabila ng dagat, dahil gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang naroon sa loob ng walang hangganang dagat. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Rebirth Martial Emperor ang dating pinakamalakas na eksperto sa Cloud Continent, hindi siya nang ahas na pumasok ng malalim sa mga lugar na iyon upang hanapin ito. Isasagawa niya ang hindi pinanggahasang gawin ng Rebirth Martial Emperor. Sa ganitong paraan, ang kanyang pagdating at paglalakbay sa mundong ito ay hindi magiging walang kabuluhan. Ang importanteng bagay ay ang maging tanyag sa martial competition ng 10 Dynasties. Sa pamamagitan lamang ng pagsisiwalat ng aking halaga ay mabibigyang pansin ako ng mga kapangyarihan ng mga dayuhang lupain at papayagan akong sumali sa kanila. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang kumikislap ang mga maliwanag na ilaw sa loob. Bukod sa malaking kayamanan na naiwan ng Rebirth Martial Emperor, ang susunod na dapat kong gawin ay hanapin sina Kelly at Little Megan. Pagkatapos ng ilang taon na paghihiwalay, mas na-miss ni Alvin ang kanyang dalawang nobya. Nang bumalik siya sa huling pagkakataon, nalaman na niya mula kay Jean ang tungkol sa kinaroroonan ng dalawang fiancés niya. Hindi mahalaga kung ito ay Kelly o Little Megan, silang dalawa ay nasa isang mabigat na sekta sa dayuhang lupain. Ang sektang iyon ay nagtataglay ng lakas at impluwensyang hindi maisip. Hanggat handa ang sekta na iyon, kahit na ang isang powerhouse na tulad ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty ay malipol sa isang iglap. Ang papalubog na araw ay tuluyang naglaho at ang tabing ng gabi ay nagsimulang bumaba. Noong gabing iyon, hindi naintindihan ni Alvin ang anumang konsepto, sa halip ay nahiga sa kanyang kama at sa halip ay nagkaroon ng mahaba at komportableng pag-idlip. Nagpatuloy ang pag-idlip na ito hanggang tanghali kinabukasan bago siya tuluyang nagising. Kasiya siya. Pagkatapos niyang magising, iniunat ni Alvin ang kanyang mga paa at nakaramdam ng kaginhawaan. Napakatagal na mula noong ako ay nagkaroon ng kasiya siyang tulog. Itinulak ni Alvin ang pinto ng kanyang kwarto at lumabas pagkatapos niyang maligo at magpalit ng damit, at kalalabas lang niya ng kanyang kwarto nang makita niya si Irish na naglalakad palapit sa kanya. Brother Darfield, tatawagan na sana kita. Oras na para kumain, sabi ni Irish kay Alvin. Ang silid ni Wilbur ay may isang mesa na puno ng mga pinggan, at patuloy pa rin silang naglalabas ng singaw. Obviously, napagsilbihan na sila hindi pa nagtagal. Ang gana ni Alvin ay hindi maiwasang mapuko nang makita ang mesang ito na puno ng mga masasarap na pagkain. Kahit nakayanan niyang makamit ang inertia sa isang tiyak na antas sa kanyang kasalukuyang paglilinang, at wala siyang mararamdaman kahit na hindi siya kumain ng matagal. Ngunit sa pagharap sa mga kasarapang ito, hindi pa rin niya napigilan ang sarili. Mukhang ang sarap ng tulog mo. Binati ni Wilbur si Alvin. Umupo ka muna at kumain. Hindi tayo magtatagal sa capital of Darming Dynasty. Hayaan mong ihatid ka ni Irish at tingnan ang Ice Flame Pavilion pagkatapos kumain, at mararanasan mo ng maayos ang kagandahan ng numero 1 restaurant sa Darming Dynasty. Ice Flame Pavilion. Lumiwanag ang tingin ni Alvin. Kahit na narinig pa lang niya ang Ice Flame Pavilion sa unang pagkakataon, dahil ang Ice Flame Pavilion na ito ay may kakayahang tawaging numero 1 restaurant sa Darming Dynasty, kung gayon malamang na may espesyal ito tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, kahit na ito ay ang Dark Cloud Dynasty, hindi niya narinig ang isang numero 1 restaurant sa Dark Cloud Dynasty, dahil walang isang restaurant na nang-ahas mag-claim na maging numero 1. Ang una ay hindi isang bagay na maaaring i-claim ng sinuman, at kung ang isa ay walang kakayahan, kung gayon ang isa ay hihingi lamang ng insulto. Pagkatapos nilang kumain, lumabas ng sina Alvin at Irish. Hindi naiwasang magtanong ni Alvin nang makaalis na sila sa inn. Irish, sa anong batayan tinatawag ng Ice Flame Pavilion na iyon ang sarili nitong numero 1 restaurant sa Darming Dynasty? Big Brother Darfield, ang pangalan ng numero 1 restaurant sa Darming Dynasty ay hindi isang pangalan na mismong ipinahayag ng Ice Flame Pavilion. Sa halip ay kinikilala ito ng publiko ng lahat sa Darming Dynasty. Ngumiti si Irish. Publicly acknowledged. Napakunot noo si Alvin at hindi pa rin magawang ibalot ang kanyang ulo dito.
Maaaring may espesyal na bagay tungkol sa Ice Flame Pavilion na iyon na nagiging sanhi ng pagkilala nito sa publiko sa Darming Dynasty. Ito ay isang bagay na napakahirap isipin ni Alvin. Kung ito ay isang martial artist, kung gayon hindi katakataka para sa tao na matawag na numero 1 kung siya ay nagtataglay ng isang nakakagulat na lakas, ngunit hindi ba ang isang restaurant ay isang lugar lamang upang kumain at uminom? Sa anong batayan ginawa itong pampublikong kinilala ng buong Darming Dynasty bilang numero 1 restaurant? Big Brother Darfield, malalaman mo kung bakit kinikilala ng publiko bilang numero 1 restaurant sa Darming Dynasty pagkatapos mong pumunta doon. Ngumiti si Irish. Sa lahat ng mga taon na nakalipas ng ako at ang aking ama ay dumating sa Darming Dynasty's capital sa unang pagkakataon, minsan ay nakaramdam kami ng pagkamangha dito. Ngunit naiintindihan namin pagkatapos naming pumunta doon minsan, at naramdaman namin na ang Ice Flame Pavilion ay karapat-dapat sa pangalan ng numero 1 restaurant sa Darming Dynasty. Si Alvin ay tumawa ng mapait habang si Irish ay talagang pinananatili siyang hulaan sa kritikal na sandali. Pero mas lalo siyang na-curious sa Ice Flame Pavilion. Brother Darfield, dito. Sa ilalim ng pamumuno ni Irish, lumipat si Alvin sa maraming malalawak na kalye sa kabisera ng Darming Dynasty, at tila siya ay naging isang isda na bumalik sa tubig at malayang lumalangoy pasulong. Sa buong daan, nakita ni Alvin ang maraming labanan, at hindi maiiwasan ang kamatayan sa mga laban. Sa sandaling ito, malinaw na naranasan muli ni Alvin ang kakilakilabot at pagkalat ng paglilinang sa Darming Dynasty, at ito ay talagang isang bagay na hindi maihahambing ng Dark Cloud Dynasty. Siyempre, ang kabisera ng dinastiyang Darming ay nagtataglay ng mga nagpapatrulyang gwardya ng lungsod na nagpapanatili ng kaayusan, ngunit ang kanilang bilang ay limitado, pagkatapos ng lahat, at lubos nilang hindi kayang pamahalaan ang maraming labanan na naganap sa buong kabisera ng sabay-sabay. Sa tuwing pupunta sila pagkatapos makuha ang balita, ang taong nakalaban ay maaaring tumakas o tumakbo sa ibang lugar upang maghanap ng ibang makakalaban. Pagkaraan ng kalahating oras, huminto ang figure ni Irish, samantalang, huminto si Alvin kasama niya. Kasabay nito, itinaas ni Alvin ang kanyang mga mata upang tumingin. Sa isang sulyap nakita niya ang isang restaurant na nakatayo sa harap ng kanyang mga mata, o mas tiyak, ito ay isang restaurant sa hugis ng isang tore. Sinakop ng restaurant na ito ang isang malawak na lugar, at kahit na lumiit ang lugar na inookupahan nito habang umaakyat ito, kahit na ang pinakamataas na palapag ay malamang na madaling kayang tumanggap ng higit sa 100 tao. Sa ilang sandali, nakita ni Alvin ang isang kapansin-pansin at malaking plaque na may mga ginintoang salita sa hugis tore na restaurant na ito, at may mga salitang nakasulat ng napakaganda sa ibabaw nito, Ice Flame Pavilion. Nang makita niya ang mga salitang ito, alam ni Alvin na nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Meron pang restaurant na ganito. Pagkatapos niyang bumalik sa katinoan, hindi napigilan ang tingin ni Alvin na kumislap. Kahit na ito ay ang Imperial Palace sa capital ng Darming Dynasty, ito ay malamang na walang palasyo na mas mataas kaysa dito. Isang restaurant na may 9 na palapag, ito ay masyadong exaggerated. Sa kanyang nakaraang buhay, ang mga gusaling may 9 na palapag ay nasa lahat ng dako, at hindi ito bihira makita. Ngunit pagkatapos ng pagdating sa mundong ito na katulad ng mga sinaunang panahon sa kanyang nakaraang buhay, si Alvin ay hindi pa nakakita ng isang pavilion na higit sa 5 palapag ang taas, at ang Ice Flame Pavilion sa kanyang harapan ay ang pinakamataas na gusali na nakita niya mula nang dumating sa mundong ito. Irish, inaamin ko ngayon na ang restaurant na ito ay talagang may kakayahang tawaging numero 1 restaurant sa Darming Dynasty batay sa taas ng pavilion na ito. Sinabi ni Alvin kay Irish, ngunit, ang ranking ng isang restaurant ay hindi dapat nakabatay sa taas nito, tama ba? Brother Darfield, nagkakamali ka yata. Umiling si Irish at ngumiti. Ang dahilan kung bakit ang Ice Flame Pavilion na ito ay tinawag na numero 1 restaurant sa Darming Dynasty ay hindi dahil sa napakalaking gusali nitong hugis tore na nagtataglay ng 9 na palapag. Nagkaunawaan si Alvin nang marinig niya ito, at pagkatapos ay ngumiti siya. Ganun ba? Saka mas lalo akong na-curious dito. 756.
Dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may solemn na ekspresyon ang nakatayo sa magkabilang gilid ng pasukan sa unang palapag ng Ice Flame Restaurant, at para silang dalawang tagapag-alaga na nagbabantay doon. Magkatabing naglakad sina Alvin at Irish at sabay na pumasok. Kakapasok lang nila sa entrance nang hindi mapigilan ang mga kilay ni Alvin na sumimangot dahil napansin niya ang isang bakas ng kakaibang aura. Nang magunat ang kanyang espiritual na lakas, napansin niya sa unang posibleng sandali na ang isang inscription formation ay nakaset up sa pasukan. Ang ganitong uri ng inscription formation ay isang napaka-ordinaryong inscription formation lamang, at ang origin energy sa loob ng katawan ng mga martial artist na dumaan dito ay magiging resonate sa inscription formation. Kapag nakuha ng isang martial artist ang pagkilala sa inscription formation, ang pormasayon ay maglalabas ng malinaw na tunog upang ipahiwatig na ang tao ay malugod na tinatanggap, samantalang kung ito ay isang martial artist na hindi nakakuha ng pagkilala sa inscription formation, ang pormasayon ay maglalabas ng mababa at hindi kasiya siyang tunog na nagpapahiwatig ng pagtanggi. Sa kabuuan, ito ay isang inscription formation na maaaring matukoy ang lakas ng isang martial artist. Ito ay isang restaurant, bakit may ganitong inscription formation? Hindi nagawa ni Alvin na ibalot ang kanyang ulo sa paligid nito kahit gaano pa niya kagulo ang kanyang utak, at dahan-dahan siyang naglakad papunta sa unang palapag ng Ice Flame Pavilion kasama si Irish. Malinaw na nakuha ni na Alvin at Irish ang pagkilala sa inscription formation na nakaset up sa pasukan. Tumingin si Irish kay Alvin pagkapasok pa lamang nila sa entrance, at nagtanong siya ng may pagtataka. Brother Darfield, hindi ka ba na-curious sa dalawang tunog na iyon na tumunog noong kakapasok pa lang niya? Ang dalawang tunog na iyon ay tumunog lamang pagkatapos naming dumaan sa pasukan. Bakit ako magiging curious? Hindi ba't simpleng inscription formation lang ito? Umiling si Alvin at ngumiti. Unang natigilan si Irish nang marinig niya ito, at pagkatapos ay bahagyang namula ang kanyang magandang mukha. Nakalimutan ko na si Brother Darfield ay isang mabigat na inscription master. Ngunit kahit na hindi ako interesado sa inscription formation na iyon, bakit ang isang simpleng restaurant ay mayroong inscription formation na ganito ang nakaset up sa loob nito? Sobrang curious ako tungkol dito. Hindi kaya makapasok ang mga martial artist na iyon na ang cultivation ay walang kakayahang makuha ang acknowledgement ng inscription formation na ito? Nagpakita si Alvin ng natatarantang ekspresyon. As far as he was concerned, ang Ice Flame Restaurant ay isang restaurant no matter what. Hindi kaya ang mga martial artist na may mga cultivation na hindi sapat upang makuha ang pagkilala sa inscription formation ay walang kwalifikasyon para makapasok? Kanina, ginamit ni Alvin ang kanyang espiritual na lakas para makita at maramdaman ang inscription formation sa pasukan ng unang palapag, at alam niya na ang mga martial artist lamang sa unang antas ng Void Initiation Stage o mas mataas ang maaaring makakuha ng pagkilala sa inscription formation. Sa madaling salita, lalabas lang ang isang malinaw na tunog kapag pumasok ang isang martial artist sa unang antas ng Void Initiation Stage o mas mataas. Kung ang isang martial artist sa ibaba ng Void Initiation Stage ay pumasok, pagkatapos ay isang mahina at hindi kasiya siyang tunog ang ilalabas. Brother Darfield, tama talaga ang hula mo. May restriction nga itong Ice Flame Restaurant. One must be a first-level Void Initiation Stage martial artist kung gustong pumasok at uminom ng alak. Nagsalita si Irish habang lumingon siya para tingnan ang pasukan. Dapat napansin mo yung 2 taong nakatayo sa labas. Kung may mga martial artist na may mga cultivation sa ibaba ng Void Initiation Stage, ang mga martial artist ay direktang sisipain ng mga ito. Ang 2 taong ito ay parehong first level na Void Initiation Stage na martial artist. Ang mga salita ni Irish ay naging dahilan upang hindi makapagsalita si Alvin. Kahit na ito ay posible. Anong klaseng restaurant ito? Binuksan na nila ang kanilang mga pintuan, ngunit nais na pumili ng kanilang mga customer. Brother Darfield, iniisip mo ba na ang mga kilos ng Ice Flame Pavilion sa pag-iwas sa karamihan ng mga customer ay talagang hindi matalino? Tila nakita ni Irish ang mga iniisip ni Alvin at nagtanong na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Tumango si Alvin dahil ito nga ang nararamdaman niya. As far as he was concerned,
ang Ice Flame Pavilion ay isa lamang restaurant no matter what, at dahil binuksan na nito ang mga pinto nito para magnegosyo, hindi na nito kayang pigilan ang mga customer nito, di ba? Sa ganitong paraan, ang kanilang pagkawala ng kita ay magiging lubhang malaki. Big Brother Darfield, itong Ice Flame Pavilion ay ang negosyo sa ilalim ng numero 1 angkan ng Darming Dynasty, ang Dalton Clan, na nagbibigay ng pinakamalaking kita. Inihayag ni Irish ang pinagmulan ng Ice Flame Pavilion. Ang numero 1 angkan ng Darming Dynasty. Bahagyang nabigla si Alvin sa kanyang puso nang marinig niya ito. Natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang number 1 clan in the Darming Dynasty. Kinakatawan nito ang Dalton Clan na nagtataglay ng napakataas na katayuan sa Darming Dynasty, at halos katumbas ito ng status ng Flare Clan sa Dark Cloud Dynasty. Ito ay kahit sa lawak na dahil sa kung gaano nangingibabaw ang paglilinang sa Darming Dynasty, maaaring umiral ang isang martial artist na mas kakilakilabot kaysa kay Wilbur sa loob ng Dalton Clan. Ngayon, nang malaman niya ang tungkol sa pinagmulan ng Ice Flame Pavilion at marinig na ito ang negosyong may pinakamalaking kita sa ilalim ng Dalton Clan, muling nabigla si Alvin sa kanyang puso. Hindi kaya may higit pa sa nakikita. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Samantala, nakangiting sinabi ni Irish, Big Brother Darfield, alam mo ba na ang alak sa Ice Flame Pavilion ay ibinebenta sa halos astronomical na presyo? Kahit na ito ang alak sa unang palapag, kakaunti ang mga martial artists sa ibaba ng Void Initiation Stage na kayang ubusin ito. Siyempre, kahit na ang Ice Flame Pavilion ay nagpataw ng paghihigpit sa paglilinang ng mga customer nito, kung ang isang martial artist sa ibaba ng Void Initiation Stage ay sumunod sa isang martial artist sa Void Initiation Stage o sa itaas upang makapasok sa Ice Flame Pavilion, kung gayon ito ay ganap na sumusunod sa mga patakaran ng Ice Flame Pavilion at sila ay mapapaalis. Natapos magsalita si Irish sa isang hininga. Tumango si Alvin at hindi maiwasang isipin sa kanyang puso. Isang astronomical na presyo. Hindi kaya ang alak sa Ice Flame Pavilion na ito ay kayang mapresyuhan ng Origin Stones. Brother Darfield, pumunta tayo doon para magpalit ng ilang mid-grade Origin Stones. Sa sandaling ito, narinig ang boses ni Irish at naputol ang pag-iisip ni Alvin. Mid-grade Origin Stones. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang katinoan, nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin. Kasunod nito, sinundan niya si Irish upang makarating sa harap ng counter sa labas ng unang palapag. Magpapalit ako ng 100 mid-grade Origin Stones. Si Irish ay kaagad na nag-withdraw ng 10,000 low-grade Origin Stones mula sa kanyang special ring at kinausap ang attendant sa likod ng counter. Nang malaman ni Alvin kung makakagawa ang attendant ng napakaraming mid-grade Origin Stones, hindi nagsalita ang attendant bago direktang mag-withdraw ng 100 mid-grade Origin Stones. Customer, ito ang Origin Stones na gusto mo. Kasabay nito, iniligpit ng attendant ang 10,000 low-grade Origin Stones, ang kanyang mga galaw ay makinis na parang umaagos na tubig, at para bang inulit niya ito ng hindi mabilang. Irish, ikaw ay... Alvin ay bahagyang namangha. Brother Darfield, nakalimutan kong humingi ng Origin Stone sa tatay ko bago ako dumating. Pwede mo ba akong pahiram ng 30,000 low-grade Origin Stones? Sabi ni Irish kay Alvin. Ikaw. Gusto mo pa bang palitan? Bahagyang natahimik si Alvin. Ngunit kaagad pa rin siyang nag-withdraw ng 30,000 low-grade Origin Stones at inilagay ito sa counter. Samantala, may bahagyang pagtataka sa mga mata ng attendant sa likod ng counter, at ang ugali ng pakikitungo niya kina Alvin at Irish ay sumailalim sa napakalaking pagbabago. Ang mga taong may kakayahang gumawa ng 40,000 mababang grado na Origin Stones ng sabay-sabay at kahit 2 kabataan ay malinaw na mga taong nagtataglay ng respetadong pagkakakilanlan. Customer, ito ay 300 mid-grade Origin Stones, pakisuri at tanggapin ito. Bahagyang yumuko ang attendant kina Alvin at Irish. Sa pagtaas ng kanyang kamay, inalis ni Irish ang 300 mid-grade Origin Stones, at pagkatapos ay ngumiti siya kay Alvin. Brother Darfield, tara na. Bahagyang matigas na tumango si Alvin, at ang kanyang isip ay lumipad mula noong nakalipas na panahon.
Sa simula, nagulat siya dahil kaya nilang makipagpalitan ng mid-grade origin stone sa Darming Dynasty's capital, ngunit sa isang mabilis na pag-iisip, naunawaan niya. Ang Darming Dynasty ay kapitbahay sa foreign lands, at kahit na ang Darming Dynasty ay hindi nagtataglay ng mid-grade origin stone vein, tiyak na may malaking halaga ng mid-grade origin stones na dumaloy mula sa foreign lands. Kapag ganito ang iniisip niya, hindi nakakagulat ang lahat ng ito. Kasunod nito, si Alvin ay napuno din ng kuryosidad sa dahilan kung bakit ipinagpalit ni Irish ang mga mid-grade origin stones, at na-curious siya kung ipinagpalit ni Irish ang mga ito para sa kapakanan ng paglilinang o pag-inom ng alak. Kahit na mayroong maraming alak sa ilang lugar ng foreign lands na nagkakahalaga ng iilan o kahit ilang sampu ng mid-grade origin stones, at mayroon pang ang ilang alak na nagkakahalaga ng iilan o kahit ilang sampu ng mataas na grade origin stones. Ngunit iyon ay sa foreign lands kung tutuusin, at ang mga alak na iyon ay medyo espesyal. Ang mga ito ay maaaring magsilbi bilang alak na may kakayahang magsilbi sa espiritu ng inumin, na may kakayahang magsilbi sa espiritu ng inumin, o kaya nitong pahusayin ang pag-unawa sa konsepto ng taong umiinom ng alak. Sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, alam ni Alvin ng detalyado ang tungkol sa ilang espesyal na alak sa foreign lands. Ngunit, isang Darming Dynasty lang ang nangangailangan ng iba na bumili ng alak na may mid-grade origin stones. Ito ay isang bagay na bahagyang hindi pinaniwalaan ni Alvin. Marahil ito ay isang medyo espesyal na alak lamang, at ito ay kinuha bilang isang masarap at pambihirang alak ng Dalton clan upang kumita ng origin stones. Sa isip ni Alvin sa kanyang puso, at sa ilang sandali, naramdaman niya na ang Dalton clan ay tunay na isang angkan ng mga negosyanteng may itim na puso. Masyado silang black-hearted. Pagkatapos nilang magpalit ng mid-grade origin stones sa counter, magkatabing naglakad sina Alvin at Irish papunta sa bulwagan, at ngayon lang sila maituturing na tunay na nakapasok sa unang palapag ng Ice Flame Pavilion. Ang unang palapag ng Ice Flame Pavilion din ang pinakamaluwag na palapag sa pagitan ng 9 na palapag ng Ice Flame Pavilion, at kaya nitong tumanggap ng ilang daang tao nang hindi mukhang masikip. Nang kakapasok pa lamang ni Alvin, napansin niya na higit sa kalahati ng mga mesa ay puno ng mga tao, at mayroong maraming matatanda at nasa katanghaliang gulang, samantalang, mayroon ding ilang mga kabataan. Kahit na ang paglilinang ay laganap sa Darming Dynasty, malinaw na kakaunti ang mga martial artists sa kabisera na may kakayahang makapasok sa Void Initiation Stage sa murang edad. Sa kasalukuyan, ang mga taong ito ay tahimik na nilalasap ang kanilang alak, at ang mga taong nakaupo sa iisang mesa ay nagkatinginan ngunit hindi gumagawa ng ingay. Malinaw, nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng origin energy. Dahil dito, kahit halos 200 katao ang nasa unang palapag ng Ice Flame Pavilion, ngunit tila napakatahimik. Paminsan-minsan lang ang mga tunog ng mga tasa ng alak na nagbabanggaan at ang mga tasa ng alak na bumababa sa mesa. Irish, maaaring may tuntunin na hindi kayang magsalita ng iba sa Ice Flame Pavilion. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita si Alvin ng restaurant na napakaraming tao, ngunit napakatahimik, at hindi niya maiwasang magtanong kay Irish sa pamamagitan ng voice transmission ng may pagtataka. Wala naman. Umiling si Irish at sinabing, walang panuntunan na nagbabawal sa pagsasalita sa Ice Flame Pavilion. Ngunit marami sa mga taong pumupunta rito ay halos hindi gustong malaman ng ikatlong tao ang nilalaman ng kanilang mga pag-uusap, kaya kadalasan ay nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng voice transmission. Ngumiti si Alvin nang may kaliwanagan. Kaya ganyan. Naisip ko na hindi lang itong Ice Flame Pavilion ang nagre-restrict sa mga martial artist na nasa ibaba ng Void Initiation Stage na makapasok, pati na rin ang mga tao sa pagsasalita. Paano naging posible iyon? Hindi napigilan ni Irish na matawa. Ang hitsura ni na Alvin at Irish ay hindi pinapansin ng maraming tao, ngunit nang silang dalawa ay nag-uusap at nag-uusap sa tahimik na kapaligiran ito, sa halip ay malinaw na pumasok ang kanilang mga boses sa pandinig ng lahat sa unang palapag ng Ice Flame Pavilion. 757. Maraming mga tingin ang dumaan kina Alvin at Irish, at ang ilan sa kanila ay bahagyang napuno ng pagtataka. Malinaw, ang edad ni na Alvin at Irish ay nagulat sa kanila.
As far as they were concerned, since this pair of young man and woman were capable to come here, then it indicated that one of them is at least a void initiation stage martial artist. Hindi mahalaga kung sino ang void initiation stage martial artist, sapat na iyon para mabigla. Dahil sa kanilang dalawa, ang binata na nakadamit ng violet na medyo mas matanda ay parang nasa edad 25 lang. Kahit na ito ay ang Darming Dynasty, ang isang void initiation stage martial artist sa ganoong edad ay itinuturing na napakabihirang. I wonder from which power they are from. They're actually so outstanding. Maraming tao ang nagulat sa kanilang mga puso. Brother Darfield, dumiretso na tayo sa ikapitong palapag. Tanging alak lang doon ang totoong specialty wine ng Ice Flame Pavilion. Bahagyang ngumiti si Irish kay Alvin at iminuwestre si Alvin bago lumabas upang maglakad patungo sa kalapit na hagdanan na patungo sa ikalawang palapag ng Ice Flame Pavilion, at pagkatapos ay umakyat siya sa hagdan ng may malalaking hakbang. Sumunod si Alvin sa likuran. Para sa isang oras, ang lahat ng mga customer sa unang palapag ng Ice Flame Restaurant ay petrified. Ang ikalawang palapag ng Ice Flame Pavilion ay iba sa unang palapag. Sa unang palapag, hanggat ang isa ay isang void initiation stage na martial artist, kung gayon ang isa ay maaaring makapasok kahit na ang isa ay isang first level na void initiation stage na martial artist, samantalang, ang ikalawang palapag ay maaari lamang makapasok ng ikalawang antas ng void initiation stage na mga martial artist. Siyempre, kung mayroong pangalawang antas na void initiation stage na martial artist sa mga kasamahan, maaari ding umakyat sa ikalawang palapag upang uminom ng alak. Kung mas mataas ang sahig ng Ice Flame Restaurant, mas malakas ang lakas ng alak dito. Kumbaga, ang alak sa ikapitong palapag at pataas ay may kukumpara sa mga espiritong prutas sa isang tiyak na lawak, at ito ay may kakayahang pasiglahin at pahusayin ang origin energy ng isang tao. Hindi naman ako nagkamali ng narinig kanina, di ba? Yung babaeng nakasuot ng pulang damit na nagtataglay ng walang kapantay na kagandahan ay parang gustong umakyat sa ikapitong palapag. Isang matandang lalaki sa bulwagan ng unang palapag ang nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, at hindi niya maiwasang mapasigaw sa mahinang boses at bahagyang hindi makapaniwala. Ang Ice Flame Pavilion ay may kabuoang 9 na palapag, at bawat solong palapag ay nangangailangan ng ibang paglilinang. Halimbawa, ang ikapitong palapag ay lugar lamang ang mga martial artists sa ikapitong antas ng void initiation stage o mas mataas ang maaaring makapasok. Hindi ka nagkamali ng narinig. Narinig ko rin. Narinig ko rin. Agad-agad, maraming tao ang pumalit sa mga pananaw ng iba. Ang 2 taong katulad nila ay talagang may kakayahang umakyat sa ikapitong palapag. Ang ilang mga tao ay hindi maiwasang magsalita ng may pagdududa. Ito ay malamang na hindi malamang. Kung talagang kaya nilang umakyat sa ikapitong palapag, kung gayon ang kanilang likas na talento ay mas mahusay kaysa kay Young Master Ted. Ang ilang mga tao ay umiling. Tama, kahit na si Young Master Ted, nakalusot lang siya hanggang sa ikapitong antas ng void initiation stage sa edad na 30. Sa mga tuntunin ng likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, tanging ang kanyang kamahalan na Crown Prince ang maihahambing kay Young Master Ted sa mga nakababatang henerasyon ng ating Darming Dynasty. Marahil, kahit si Irish ay hindi alam na isang bagay na sinabi niya ang naging sanhi ng buong unang palapag ng Ice Flame Pavilion na maging ganap na abala. Samantala, sina Alvin at Irish ay unang umakyat sa ikalawang palapag ng Ice Flame Pavilion bago kasunod na umakyat sa ikatlong palapag ng Ice Flame Pavilion. Ang dalawang inscription formation na ito ay bahagyang naiiba. Ang inscription formation sa ikalawang palapag ay may restriction sa ikalawang antas ng void initiation stage, samantalang, ang inscription formation ng ikatlong palapag ay may restriction sa ikatlong antas ng void initiation stage. Napaisip si Alvin sa kanyang puso nang pumasok siya sa bulwagan ng ikatlong palapag, at naalala niya ang dalawang inscription formation na naranasan niya kanina. Samantala, nakakuha siya ng sagot. Kung gusto ng isa na umakyat sa ikalawang palapag ng Ice Flame Pavilion, ang isa ay dapat na pangalawang level na void initiation stage na martial artist, samantalang, kung gusto ng isa na umakyat sa ikatlong palapag, ang isa ay dapat na isang third level na void initiation stage na martial artist. Sa ganitong paraan, ang mga susunod na palapag ay mahihinuha mula dito.
Kaya kung gusto ng isa na umakyat sa ikapitong palapag ng Ice Flame Pavilion na binanggit ni Irish, kung gayon ang isa ay dapat na isang martial artist sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Nahulaan ito ni Alvin ng napakadali. Whoosh! Kasabay nito, ang karamihan ng mga customer sa ikatlong palapag ay nagpakita ng mga ekspresyon ng pagtataka nang makita nila sina Alvin at Irish. Sa kasalukuyan, hindi gaanong mga kabataan ang nakikitang nakaupong mag-isa sa ikatlong palapag. Karamihan sa mga kabataan ay may ilang matatandang lalaki o nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa kanilang mga gilid, at halatang pinalaki sila ng mga taong ito. Kung hindi, sila ay lubos na hindi nagtataglay ng mga kwalifikasyon upang umakyat dito kasama ang kanilang mga paglilinang. Nang makita nila sina Alvin at Irish na umakyat sa ikatlong palapag at hindi sinamahan ng isang senior, ang buong ikatlong palapag ng Ice Flame Pavilion ay nag-ulo. Diyos ko! Ilang taon na sila? Ang likas na talentong ito ay sadyang lumalaban sa langit. Kahit na ikumpara sila kay Young Master Ted at sa kanyang kamahalan na Crown Prince, mukhang magkapantay sila, tama. Mas bata pa ang babaeng ito na nakasuot ng pulang damit at mukhang 20 pataas. Kung isa talaga siyang third level na Void Initiation Stage na martial artist, kung gayon ang kanyang likas na talento ay mas higit kay Young Master Ted at sa kanyang kamahalan ang Crown Prince. Ang buong ikatlong palapag ng Ice Flame Pavilion ay abala dahil ang karamihan ng mga customer ay hindi gaanong maramo sa kanilang mga salita ng papuri kina Alvin at Irish. Nang akala nila ay uupo sina Alvin at Irish sa ikatlong palapag ng Ice Flame Pavilion, isang eksena na naging dahilan ng kanilang pagkaantig muli ang lumitaw. Nakita nila ang binata na nakasuot ng violet at ang dalagang nakasuot ng pula ay patuloy pa rin sa pag-akyat sa hagdanan na patungo sa ikaapat na palapag. Yung 4th floor. Gusto talaga nilang pumunta sa 4th floor. Kasabay ng isang nagtatakang boses na umalangaw-ngaw, ang buong ikatlong palapag ay nahulog sa nakamamatay na katahimikan. Ang pinakamalakas na customer na nakaupo sa ikatlong palapag ay nasa ikatlong antas lamang ng Void Initiation Stage, ngunit nang makita nila ang dalawang kabataang hindi hihigit sa 30 taong gulang na patungo sa ikaapat na palapag ngayon, naramdaman nilang nabuhay sila ng walang kabuluhan. Nang umakyat siya sa ikaapat na palapag at dumaan sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagbabantay sa mga gilid ng hagdanan, muling naramdaman ni Alvin ang pagkakaroon ng isang inscription formation. Samantala, dalawang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw, at tinanggap nito sina Alvin at Irish. Ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakabantay sa pasukan ng hagdanan sa ikaapat na palapag ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa, at pareho silang nakakita ng pagtataka sa mga mata ng isa. Malinaw, nabigla sila sa mga nagawang nakuha nina Alvin at Irish sa ganoong edad. Ang dalawang pang-apat na Void Initiation Stage na martial artist ay hindi sapat upang sila ay malaipat. Ngunit kung ang isang titulo ng pagiging lampas kaunti sa edad na 20 at sa paligid ng edad na 25 ay idinagdag sa ikaapat na antas ng Void Initiation Stage na mga martial artist, kung gayon ito ay sapat na upang sila ay labis na mabigla. Sa kabilang banda, ang mga customer sa ikaapat na palapag ay hindi maiwasang mamangha nang makita nila sina Alvin at Irish. Lalo na nang makita nila sina Alvin at Irish na patuloy na naglalakad patungo sa ikalimang palapag, karamihan sa kanila ay natakot at hindi na nakabawi sa kanilang pagkagulat sa mahabang panahon. Ang ikalimang palapag ay may isa pang inscription formation din. Pumasok dito sina Alvin at Irish at nakatagpo na katulad na pagtrato tulad ng dati. Sa ilalim ng maraming mga titig ng matinding pagkabigla, ang dalawa sa kanila ay muling tumungo sa ika-6 na palapag, na naging sanhi ng pagkataranta ng karamihan ng mga customer sa ikalimang palapag. Bang! 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 Sa ilang sandali, sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang tunog ng mga tasang nahuhulog sa lupa. Sa ilang sandali, umalangaw-ngaw ang mga alon ng panaghoy na puno ng matinding pagsisisi. Ang alak sa ikalimang palapag ng Ice Flame Pavilion ay hindi mura, at ang pag-aaksaya nito ng ganito ay naging dahilan upang hindi nila maiwasang makaramdam ng kirot sa kanilang mga puso. Ang ika-6 na palapag, sa pasukan sa hagdanan. Nang makita nila sina Alvin at Irish na umakyat sa ika-6 na palapag, ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagbabantay doon ay bahagyang natigilan, ngunit wala silang sinabi.
Ang kakayahang maglakad papunta dito ay nagpapahiwatig na ang isa sa dalawang kabataang nauna sa kanila ay tiyak na may lakas sa ikalimang antas ng Void Initiation Stage o mas mataas. Kung ang isa sa kanila ay nasa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage, sa halip ay nangangailangan ito ng verifikasyon ng inscription formation. Nang dumaan sina Alvin at Irish sa hagdanan, dalawang malinaw na tunog ang biglang umalangaw-ngaw sa pasukan ng hagdanan, na naging sanhi ng pagkatulala ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, nangangahulugan ito na ang binata at dalaga ay nabubuhay sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage o mas mataas. Gaya ng inaasahan, kasabay ng pagdating nina Alvin at Irish, ang ika-6 na palapag ay nagkakagulo. Mga freak. Mga halimaw. Tumaas at nahulog ang magkatulad na mga tandang ng pagkabigla. Ang mga taong ito na naglalabas ng mga tandang ay nakatitig ng diretso kina Alvin at Irish na may mga mukha na puno ng pagtataka. Heavens! This violet-clothed young man is a 6th level Void Initiation Stage martial artist. Ang natural niyang talento ay halatang nalampasan si Young Master Ted at ang kanyang Majesty the Crown Prince. Sino nga ba siya? Hindi ko talaga siya narinig sa nakaraan. May figure bang ganito sa ating Darming Dynasty? Aling kapangyarihan ang tunay na may kakayahang magtaguyod ng napakagandang kabataang henyo? Kung siya ay isinilang ilang taon na ang nakaraan, kung gayon kahit na si Young Master Ted o ang kanyang kamahalan na prinsipe ng korona, malamang na sila ay maiiwan sa kanya. Sa sandaling ito, ang mga tingin ng mga tao sa ika-6 na palapag ay ganap na nakalok kay Alvin. Buo ang kanilang paniniwala na si Alvin ay isang pang-6 na antas ng Void Initiation Stage na martial artist. Para naman kay Irish, hindi sila naglakas loob na isipin ito. Dahil totoong bata pa si Irish, kaya naisip nila na kaya lang ni Irish na umakyat sa ika-6 na palapag dahil sinundan niya si Alvin. Kung alam nila na parehong martial artist sina Alvin at Irish sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage o mas mataas, ito ay isang misteryo kung ano ang magiging hitsura ng kanilang mga ekspresyon. Young Master Ted. His Majesty the Crown Prince. Tumaas ang kilay ni Alvin. Sa buong daan, narinig niya ang 2 taong ito na binanggit ng higit sa isang beses, at ang tono ng mga tao kapag pinag-uusapan nila ang 2 taong ito ay puno ng paggalang. Binaliwala nina Alvin at Irish ang mga alon ng nakakagulat na mga bulalas na nagmula sa kanilang likuran habang sila ay umaakyat sa hagdanan na patungo sa ika-7 palapag. Kasabay nito, hindi napigilan ni Alvin na magtanong. Irish, kilala mo ba kung sino ang Young Master Ted at Crown Prince na sinasabi nila? Tumango si Irish at pagkatapos ay nagsabi, ang Young Master na si Ted na iyon ay ang numero 1 eksperto sa nakababatang henerasyon ng Dalton clan, si Ted. Para naman sa Crown Prince, siya ang kasalukuyang Crown Prince ng Imperial Family ng Darming Dynasty, si Lorcan. Ted Lorcan, ang pinakakilalang pinakamalalakas na eksperto ng nakababatang henerasyon ng Darming Dynasty. Ang kanilang mga lakas ay higit pa kay Sandro, Brix, at Heinz ng ating Dark Cloud Dynasty. Ang dahilan kung bakit ginamit ni Irish sina Sandro, Brix, at Heinz bilang paghahambing ay dahil sila ang pinakasikat na mga kabataang henyo sa Dark Cloud Dynasty bago ang Dynasty Martial Competition ng Dark Cloud Dynasty, samantalang, kahit na si Alvin, Sherman, o Hugh, lahat sila ay maituturing na mga itim na kabayo. 758 Hindi nagtagal, dumating sina Alvin at Irish sa ika-7 palapag ng Ice Flame Pavilion. Matapos nilang makita sina Alvin at Irish, ang 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakabantay sa hagdanan patungo sa ika-7 palapag ay hindi napigil ang magpakita ng gulat na mga ekspresyon. Malinaw, hindi nila akalain na magkakaroon talaga ng 2 kabataan na aakyat sa ika-7 palapag. Kung ang 2 kabataang ito ay may mga matatandang sumusunod sa kanilang tabi, hindi na sana magtataka ang mga gwardya, ngunit ang problema ay walang sumusunod sa tabi ng 2 kabataan. Sa madaling salita, mayroong hindi bababa sa isang ika-6 na antas ng Void Initiation Stage na martial artist sa gitna nila, samantalang, ang pagdating nila sa hagdanan ay malinaw na nangangahulugan na gusto nilang umakyat sa ika-7 palapag.
Ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Nagkatinginan ng dalawang medyo may edad na at nakita nila ang pagtataka at hindi paniniwala sa mga mata ng isa't isa. Nang nagulat sila dahil dito, dumaan na sina Alvin at Irish sa pasukan sa hagdanan. Tulad ng nahulaan ni Alvin, ang inscription formation dito ay nangangailangan ng cultivation sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Dalawang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw na naging sanhi ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tila nagising sa isang panaginip. Sa susunod na sandali, ang pagtataka sa kanilang mga mukha ay lalong lumalim, at ang kanilang mga mata na puno ng kawalan ng paniniwala ay nag-flash pataas baba mula kay Alvin hanggang kay Irish habang natatakpan sa gulat. Hindi nila naisip na ang katotohanan ay talagang mas nakakatakot kaysa sa kanilang mga imahinasyon. Hindi lang isang kabataan sa kanilang dalawa ang nasa ikapitong antas ng Void Initiation Stage, ngunit pareho sila. Ang isa ay mukhang nasa 25. Ang isa ay mas exaggerated at mukhang lampas lang ng kaunti sa 20. Kailan lumitaw ang gayong mga halimaw sa ating Darming Dynasty? Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi napigil ang magpadala ng voice transmission sa kanyang kasama. Kung miyembro sila ng ating Darming Dynasty, sa tingin mo ba sila ay mga taong hindi kilala ng publiko? Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila may nahulaan. What you mean is, galing sila sa ibang dynasty. Huwag kalimutan na ang martial competition ng 10 dynasties ay magsisimula na sa loob ng ilang buwan, at may 3 dynasties na kailangang dumaan sa ating Darming Dynasty para tumungo sa hilagang disyerto. Ano man ang palitan ng dalawang nasa edad na lalaki ng pribado, sina Alvin at Irish ay pumasok na sa bulwagan sa ikapitong palapag. Kahit na ang bulwagan ng ikapitong palapag ay hindi kasing lawak ng ika-6 na palapag, ngunit hindi ito masikip. Sa kasalukuyan, may ilang mga customer na nakakalat sa bulwagan ng ikapitong palapag, at sila ay tahimik na nilalasap ang alak sa kanilang mga tasa at hindi binibigyang pansin ang lahat ng bagay sa kanilang paligid. Hindi masyadong nakatawag ng pansin ang hitsura ni na Alvin at Irish. Brother Darfield, sumunod ka sa akin. Sa ilalim ng pamumuno ni Irish, dumating si Alvin at umupo sa isang kalapit na mesa, at ang mesa dito ay lubhang kakaiba sa mesa sa isang ordinaryong restaurant. Una, ang ilalim ng mesa ay nakatatak ng mahigpit na parang may nakaimbak sa loob nito. Pangalawa, mayroon talagang 10 maliliit na butas na umiikot sa ibabaw ng mesa, at mukhang kakaiba ang mga ito. Pagkatapos nilang maupo, ngumiti si Irish. Brother Darfield, inom muna tayo ng 2 tasa ng alak dito. Okay. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa paligid saglit bago sumimangot habang sumisigaw. Hoy! Attendant! Asan ang attendant? Attendant! Ang mga salita ni Alvin ay parang isang bato na nagdulot ng libu-libong alon, at naging sanhi ito ng bahagyang pag-freeze ng kapaligiran sa buong ikapitong palapag ng Ice Flame Pavilion. Samantalang, ang boses ni Alvin ay hindi mahina at pumasok ito sa mga tainga ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakabantay sa hagdanan. Siya! Hindi pa siya pumupunta sa Ice Flame Pavilion natin kanina. Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi napigil ang lumunok ng isang subo ng laway. Pro! Malamang! Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay matigas na nagsalita. Matapos sumigaw si Alvin, napansin niya na ang mga tingin ng lahat ng customer sa ikapitong palapag ay hindi maiwasang bumaba sa kanya. Hindi mapigilan ni Alvin na matigilan nang mapansin niyang medyo kakaiba ang mga tingin ng lahat ng mga taong ito. May dumi ba sa mukha ko? First time ko palang nakakita ng tumawag ng attendant sa 7th floor ng Ice Flame Pavilion. Tumawa ang isang malapit na matanda. First time niya siguro dito. But I presume they were able to come here because of their seniors brought them here. But could it be that their seniors didn't tell them na ang Ice Flame Pavilion ay walang attendants? Natawa naman ang isa pang tao. Yung mga seniors nila is really something to actually leave them here and disregard them. Malamang pinaponte sila dito ng mga seniors nila bago umalis.
Maraming boses ang pumasok sa mga tainga ni Alvin, at naging sanhi ito ng pakiramdam ni Alvin na uminit ang kanyang mukha. Walang katulong. Paano tayo umiinom kung walang katulong? Brother Darfield. Samantala, nagsalita si Irish, at ang kanyang magandang mukha ay namula dahil hindi niya akalain na si Alvin ay sumigaw para sa isang attendant sa ikapitong palapag ng Ice Flame Pavilion. Kanina, wala pa siya sa oras para balon si Alvin. Irish, walang katulong dito. So paano tayo iinom ng alak? Hindi maiwasang magtanong ni Alvin sa banayad na boses. Hindi sinagot ni Irish si Alvin ngunit sa halip ay direktang binawi ang 10 mid-grade origin stones mula sa kanyang spatial ring, at sa pagtaas ng kanyang kamay, inilagay niya ang origin stone sa 10 maliliit na butas sa ibabaw ng mesa. Sa susunod na sandali, napansin ni Alvin ang isang strand ng isang pamilyar na aura na naglalabas. Isang inscription na pagbuo. Sa sandaling ito, naalala ni Alvin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor at sa wakas ay natanto kung ano ang nangyayari. Sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ang ilang mga restaurant sa foreign lands ay walang mga attendant, at kung gusto ng isang tao na uminom ng alak, pagkatapos ay dapat ilagay ng isa ang origin stone sa maliliit na butas sa ibabaw ng mesa upang maisaaktibo ang inscription formation na nakasulat sa mesa. Matapos ma-activate ang inscription formation, ipapadala ang alak mula sa gitna ng mesa. Ito ay katulad ng mga vending machine mula sa lupa sa kanyang nakaraang buhay, dahil ito ay automatikong ipapadala ang inumin na gusto ng isa pagkatapos na ilagay ang pera. Siyempre, ang daigdig ng kanyang nakaraang buhay ay umasa sa agham, samantalang, ang mundong ito ay umasa sa mga inscription sa halip. Ang lahat ng mga pamamaraan ay humahantong sa parehong layunin, at ang kanilang mga layunin ay magkatulad. No wonder they would say that. I've really made a fool of myself. Si Alvin ay napahiya hanggang sa nahiya na ipakita ang kanyang mukha pagkatapos niyang malaman kung ano ang nangyayari, at wala siyang ibang hiniling kundi ang magbutas sa lupa at magtago doon. Whoosh! Samantala, isang mahinang layer ng isang light barrier ang lumitaw sa gitna ng 10 origin stones na bumubuo ng isang bilog sa mesa, at kalahati ng light barrier ay kulay asul, ang isa ay pula. Brother Darfield, bibigyan muna kita ng isang pitchel ng blazer wine. Nagsalita si Irish habang idiniin niya ang kanyang kamay sa pulang bahagi ng light barrier. Kaagad, nawala ang harang at ang 10 origin stones ay nilamon sa mesa. Kasunod nito, isang mahinang tunog ang lumabas mula sa gitna ng mesa, at isang tray na may pitchel at wine cup ay dahan-daang umakyat upang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin. Blazer wine. Kumislap ang mga mata ni Alvin bago niya sinimulang hanapin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, at mabilis niyang nalaman kung anong uri ito ng alak. Ang pag-inom ng blazer wine ay parang paglunok ng bola ng apoy, na nagiging sanhi ng buong katawan ng isang tao kabilang ang laman, buto, at meridian na pakiramdam na parang nililiyab ng nakakapasong apoy sa sandaling iyon. Ang pakiramdam na iyon ay napakalakas at kasiya siya. Big Brother Darfield, ang blazer wine na ito ay naglalaman ng sobrang siksik na spirit energy sa loob nito, at nagtataglay ito ng katulad na epekto tulad ng mga spirit fruit, ngunit mas mababa kaysa sa mga spirit fruit. Siyempre, ang pinakamalaking epekto ng blazer wine ay ang pasiglahin ang origin energy ng isang tao, at ito ay may kakayahang gawing mas dalisay ang origin energy ng isang tao. Hindi alam ni Irish na alam na ni Alvin ang detalye ng blazer wine, at ipinakilala niya ito kay Alvin habang tinutulak niya ang tray patungo kay Alvin. Kasabay nito, naglagay siya ng isa pang 10 origin stones at bumili din ng isa pang pitchel ng blazer wine. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ang blazer wine na ito ay dapat natikman ng mabuti. Kung ito ay direktang ibuhos sa tiyan, kung gayon ito ay magdudulot ng matinding pinsala sa katawan. Gayunpaman, sa ikalawang buhay ng Rebirth Martial Emperor, natuklasan niya ang isang paraan na makakaiwas sa matinding pinsala na dulot ng direktang pagbuhos ng blazer wine sa tiyan. At saka, ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, sa pamamagitan lamang ng pagbuhos ng lahat ng ito ng sabay-sabay ay magiging sapat ang lakas at sapat na kasiya siya ang blazer wine.
Kinuha ni Alvin ang tasa ng alak at nagbuhos ng isang buong tasa ng blazer wine para sa kanyang sarili. Ang blazer wine ay may isang pulang-pula na hitsura, at kapag ito ay ibuhos sa loob ng isang tasa, ito ay talagang kumukulo pa rin, na para bang ito ay umiikot na lava. Isang makakapal at pinipigilang halimuyak ng alak ang pumasok sa ilong ni Alvin sa unang posibleng sandali. Ang sarap ng alak. Nagliwanag ang tingin ni Alvin. Kahit na hindi siya maituturing na isang taong mahilig uminom, nagawa niyang husgahan kung gaano katangi ang blazer wine sa halimuyak nito. Samantala, nagbuhos din si Irish ng isang tasa ng blazer wine para sa kanyang sarili, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tasa ng alak at bahagyang ngumiti. Brother Darfield, subukan mo. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Irish ang tasa ng alak sa kanyang bibig at bahagyang humigop, at mismong ang paghigop na ito ang naging sanhi ng bahagyang pagrosas ng mukha ni Irish, na parang may bahid ng dugo. Hindi lang iyon, ang leeg ni Irish na maputi tulad ng jade ay bahagyang malarosas din sa sandaling ito. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay itinaas niya ang tasa ng alak at inilagay ito sa gilid ng kanyang bibig. Kahit na nakuha niya ang pag-unawa sa blazer wine mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ngunit ito ay limitado lamang sa isang pag-unawa, at malalaman lamang niya ang pakiramdam ng pag-inom ng blazer wine pagkatapos niyang talagang inumin ito. Huminga ng malalim si Alvin at sinipsip ang halimuyak ng blazer wine sa kanyang ilong bago itinaas ang kanyang kamay at tuluyang ibuhos ang alak sa tasa sa kanyang bibig. Nainom niya lahat sa isang lagok. Gulp! Nanginginig ang lalamunan ni Alvin habang direktang nilamon niya ang alak sa kanyang tiyan, at sa sandaling ito, naramdaman niyang parang nakalunok siya ng bola ng apoy. Hindi lang ang kanyang lalamunan ang naramdaman na parang nasusunog ng apoy, maging ang kanyang mga laman loob ay nag-iinit. Sa sumunod na sandali, namula ang mukha ni Alvin, ngunit ang kanyang puso ay kasing linaw ng salamin. Sure enough, ito ay tulad ng naitala sa Rebirth Martial Emperor's memories. Kung ang blazer wine na ito ay malunok ng isang beses, ito ay talagang lubhang kasiya siya. Kung hindi dahil sa kanya na ginamit ang paraan na natuklasan ng Rebirth Martial Emperor at ginamit ang kanyang origin energy para tahimik na protektahan ang kanyang mga internal organs at meridian, sapat na ang tasa ng blazer wine na iyon para magdulot ng matinding pinsala ang kanyang mga laman loob. Nanginig ang katawan ni Alvin nang walang dahilan o tumutula nang maramdaman niya ang enerhiya ng blazer wine na dumaloy sa mga meridian, laman, at buto sa kanyang katawan, at pagkatapos ay mabangis siyang bumuga ng hangin na puno ng amoy ng alak. Ito na talaga ang pinakamalakas na alak na nainom ko sa buong buhay ko. Sa kabilang banda, si Irish na nakaupo sa tapat ni Alvin ay ganap na natulala mula nang makita niyang nilamon ni Alvin ang blazer wine sa isang lagok. Brother Darfield, ikaw. Okay ka lang. Nagsalita si Irish na may bahagyang mapurol na ekspresyon. 750. Matapos lunukin ni Alvin ang isang tasa ng blazer wine at magsalita ng mga casual na salita, medyo naging kakaiba ang mga tingin ng marami sa mga customer sa ikapitong palapag. Ang lalaking ito ay talagang inihahambing ang blazer wine sa iba pang mga alak. At saka, naglakas loob siyang lunukan ito ng sabay. Kung tutusin, sa lakas ng blazer wine at sa espesyal nitong nasusunog na ari-arian, kahit isang ordinaryong void interpretation stage na martial artist ay hindi nang ahas na lunukan ito ng direkta. Truly an ignorante fellow. He actually dares to swears down a cup of blazer wine in one go. He's simply courting death. Isang Asher-clothed middle-aged na lalaki na nakaupo sa isang tablet na malapit kay Alvin ay tumawa sa pangungutya nang makita niya ang mga kilos ni Alvin, at hindi niya napigilan ang pangungutya. Base sa aking mga pagtatantya, ang kanyang mga panloob na organo ay tiyak na dumanas ng isang mabigat na pinsala ngayon, at siya ay pilit na nagtitiis sa harap ng babaeng iyon at hindi nang ahas na ibunyag ito. Tunay na isang tulala na pinahahalagahan ang kanyang mukha sa kanyang buhay. Ang isa pang asul na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo kasama ang asul na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi napigil ang magdagdag. Ang titig na binaril niya kay Alvin ay puno ng pang-aalipusta, at ang kanyang mukha ay may ekspresyon pa na nagsasabing,
Anak, tumigil ka na sa pag-arte, matagal na kitang nakikita. Brother Darfield, nasaktan ka ba talaga? Si Irish ay walang oras na magalit nang marinig niya ang mapanuksong pangungutya ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki at tumingin kay Alvin na may nag-aalalang ekspresyon habang nag-aalalang nagsasalita. Brother Darfield, pasensya na, kasalanan ko ang lahat. Kung sinabi ko lang sa iyo kung paano dapat lasing ang Blazer wine simula pa lang. Kasalanan ko ang lahat. Ang tingin ni Alvin na medyo malamig at walang malasakit ay dumaan sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at nang lumipat ito kay Irish, napalitan ito ng mainit na tingin. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Irish, kung hindi ako nagkakamali, may isa pang alak na pwedeng i-order dito. Glaze wine ang tawag sa alak na iyon, di ba? Naalala ni Alvin ang iba pang kulay asul na kalahati ng light barrier na lumitaw noong na-activate ang inscription formation. Nakahinga ng maluwag si Irish nang marinig niyang maayos si Alvin, at hindi niya maiwasang bahagyang mabigla nang marinig niya ang sinabi ni Alvin. Brother Darfield, ikaw. Paano mo nalaman? Hindi kaya nakapunta ka na dito sa Ice Flame Pavilion kanina. Alam ni Irish na hindi na kailangan ang tanong niya pagkatapos niyang sabihin iyon. Batay sa hitsura ni Alvin kanina, ipinahiwatig nito na talagang hindi siya pupunta sa Ice Flame Pavilion na ito noong nakaraan. Bigyan mo ako ng isang pitchel ng glaze wine. Bahagyang ngumiti si Alvin habang kinakausap niya si Irish. Tumango si Irish, pagkatapos ay binawi niya ang 10 mid-grade origin stones bago ilagay ang mga ito sa maliliit na butas, at kasama ang 10 origin stones na kumikislap na may puting ilaw, ang inscription formation ay muling na-activate. Muling lumitaw ang light barrier na kalahating pula at kalahating asul. Sa pagkakataong ito, idiniin ni Irish ang kanyang kamay sa asul na bahagi ng barrier. Agad, isa pang tray na may dalang wine jug at wine cup ang lumabas mula sa gitna ng mesa, at pagkatapos ay itinulak ito ni Irish para huminto sa harap ni Alvin. Brother Darfield, itong glaze wine at blazer wine ay dalawang sukdulan. Ang lakas nito ay hindi mas mababa sa blazer wine, kaya hindi mo ito dapat inumin tulad ng dati. Nagmamadaling nagbabala si Irish. Ngumiti si Alvin at hindi sumagot. Natural na alam niya na ang lakas ng glaze wine ay hindi mas mababa sa blazer wine. Ang glaze wine ay katulad ng blazer wine at naglalaman ng isang nakapagpapagaling na epekto na katulad ng isang espiritong prutas, ngunit mas mababa sa isang espiritong prutas. Kung ang pag-inom ng blazer wine ay sinasabing parang paglunok ng bola ng nakakapasong apoy, kung gayon ang pag-inom sa glaze wine ay walang alinlangan na parang paglunok ng isang subo ng buto na tumutusok sa malamig na tubig. Bukod dito, iba ang napakalamig na tubig sa ordinaryong tubig na yelo. Kinuha ni Alvin ang pitchel ng alak at nagbuhos ng isang tasa ng glaze wine para sa kanyang sarili. Ang glaze wine ay napakalinaw na ang ilalim ng tasa ay nakikita, ngunit ito ay naglalabas ng malamig na hangin na sapat upang maging sanhi ng takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kasunod nito, sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, natapos ni Alvin ang pag-inom ng glaze wine sa isang lagok. Kaagad, ang pulang-pula na mukha ni Alvin ay natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo. Agad na namula ang pisngi ni Alvin. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang bumuhos ang malamig na enerhiya sa kanyang katawan, at napakalamig hanggang sa buto na parabang na-freeze siya sa isang popsicle. Ang kanyang mga laman-loob, laman, dugo, at mga meridian ay halos nagyelo sa yelo. Hindi nang-ahas si Alvin at nagmamadaling gumamit ng espesyal na paraan sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor para gamitin ang kanyang origin energy para protektahan ang kanyang mga internal organs, flesh, at meridian. Ngunit kahit noon pa man, nang ang glaze wine ay nakipag-ugnay sa blazer wine sa kanyang tiyan, tila nagdulot ito ng isang uri ng reaksyon na naging sanhi ng pag-akyat nito. Kaagad, naramdaman ni Alvin na parang hinihiwa ng mga talam ang kanyang tiyan, at hindi napigilan ng kanyang katawan na manginig habang tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Nang bumuhos ang kanyang origin energy at natakpan ang glaze wine at blazer wine ayon sa pamamaraan sa loob ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, naramdaman ni Alvin ang sakit sa kanyang tiyan.
Sa sandaling iyon kanina, kahit nakasiya siya, pero parang pinaglalaroan niya ang buhay niya sa dulo. Naging pabaya ako. Kung ginamit ko ang pamamaraan ng Rebirth Martial Emperor sa simula pa lang at pagkatapos ay uminom ng alak, tiyak na walang magiging problema. Bumalik sa katinoan si Alvin at nag-isip sa kanyang puso. Brother Darfield, okay ka lang. Natigilan si Irish nang makita niyang nilamon muli ni Alvin ang glaze wine ng sabay-sabay, at nag-aalala siyang nagtanong. Hindi niya nagawang ibalot ang kanyang ulo dito dahil espesyal na niyang binalaan si Alvin, ngunit bakit hindi siya pinakinggan ni Alvin? Hindi ba't pinaglalaroan lang niya ang kalusugan ng sarili niyang katawan? Ayos lang ako. Ngumiti si Alvin. Ngunit ang kanyang sobrang hindi magandang tingnan na ekspresyon na hindi lumuwag at natatakpan ng parehong pula at maputlang kulay ay naging dahilan upang ang iba ay nahirapang maniwala na siya ay maayos. Masasabing napalawak ko ang kaalaman ko ngayon. I really never imagined that there's actually such a idiot in this world. For the sake of showing off before a woman, he actually don't care of being injured. Ang Asher-clothed middle-aged na lalaki na nanlilibak kay Alvin kanina ay muling nagsalita. Anak, mag-ingat ka, baka mawalan ka pa ng buhay bago mo makuha ang babae. Sa oras na iyon, hindi ka pa pwedeng mamatay ng masaya sa harap ng babae. Hahaha. Ang isa pang nakaasul na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi napigil ang humagalpak sa tawa nang matapos siyang manunuya. Brother Darfield, okay ka lang ba talaga? Tanong ulit ni Irish. Ang ekspresyon ni Alvin na hindi magandang tingnan sa mga sandaling ito ay naging dahilan upang hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba at pagkabalisa. Okay lang talaga ako. Inalis ni Alvin ang kanyang malamig at walang malasakit na tingin mula sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at pagkatapos ay ngumiti siya kay Irish. Samantala, dahan-daang bumawi ang kanyang ekspresyon. Anak, kumikilos ka pa rin sa oras na ganito. Marahil itong babaeng ito sa tabi mo ay hindi nakakakita sa mga maliliit mong panlilinlang, ngunit nakita ko na ito mula pa noon. Ang Asher-clothed middle-aged na lalaki ay tila sumasalungat kay Alvin habang siya ay tinutuya ng isang hakbang. Tanga, kung ako ay ikaw, makakahanap ako ng isang bakanteng lugar na walang mga tao upang mag-abuloy ng dugo. Kung hindi, kung magde-delay ka pa ng ilang oras, walang silbi kahit ubusin mo ang grade 4 na Great Recovery Pill. Ang asul na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umalangaw-ngaw sa Asher-clothed middle-aged na lalaki at pinagtawanan. Si Irish ang pinakamalapit kay Alvin, at nang makita niyang bumawi ang ekspresyon ni Alvin, alam niyang ayos lang si Alvin gaya ng sinabi nito, at hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Nang marinig niyang muling tinutuya ng dalawang nasa katanghaliang lalaki si Alvin, ang kanyang magandang mukha ay agad na nabalot ng galit habang siya ay agad na tumayo at galit na tumingin sa dalawang tao. Kayong dalawa. Ngunit hindi pa tapos si Irish sa pagsasalita nang harangin siya ni Alvin. Irish, maupo ka at inumin mo yang alak mo. Malamang. Dalawa lang silang payaso, hindi mo na kailangang magalit sa kanila. Ang mga salita ni Alvin ay naging dahilan upang tumahimik ang ikapitong palapag. Kasunod nito, ito ay parang fuse na sinindihan, dahilan para tuluyang sumabog ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Anak, say it one more time if you dare. Sinong tinawag mong clown? Anak, sa tingin mo pakiramdam mo ay napakahaba ng buhay mo at ayaw mo nang mabuhay. Ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ganap na nagalit, at ang mga damit na kanilang isinuot ay lumipad ng walang hangin na parang handa silang turuan ng leksyon si Alvin anumang oras. Sa halip ay hindi sila pinansin ni Alvin, at dahan-dahan siyang tumayo bago itinaas ang pitchel na naglalaman ng glaze wine at direktang binuksan ang takip nito. Sa ilalim ng mga titig na puno ng kuryosidad mula sa karamihan kabilang si Irish, binuksan ni Alvin ang takip ng pitchel ng alak na naglalaman ng blazer wine, at pagkatapos ay sa ilalim ng maraming nakakatuwang mga tingin mula sa paligid, direktang ibinuhos ni Alvin ang glaze wine sa pitchel na naglalaman ng blazer wine. Whoosh! 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 Agad na sumailalim sa kakaibang reaksyon ang dalawang uri ng alak na pinaghalo, dahilan para kumulo.
Hindi sila nagsama-sama, at sa halip ay inookupahan ang kalahati ng pitchel ng alak at hindi sumuko sa isa pa. Isang nakakapasong aura at nagyayelong malamig na aura ang tumaas at naging dahilan upang makaramdam ng lamig ang mga taong naruroon sa kanilang mga gulugod. Dahil naitatag ang Ice Flame Pavilion, hindi dahil walang umiinom ng alak na tulad nito, ngunit karamihan ay binayaran nila ang presyo ng isang matinding pinsala. Kahit na ang isang eksperto sa void interpretation stage ay hindi maglalakas loob na subukang uminom ng ganito. Big Brother Darfield. Sa simula, hindi pa naiintindihan ni Irish kung ano ang gustong gawin ni Alvin nang makita niyang hawak ni Alvin ang pitchel ng alak na naglalaman ng dalawang uri ng matatapang na alak na pinaghalo, at nang mag-react siya dito, huli na ang lahat. Nakita niyang ibinaba ni Alvin ang bakana ng pitchel ng alak gamit ang kanyang bibig nang itinaas ang kanyang kamay. Kasunod nito, direktang nilunok ni Alvin ang dalawang uri ng alak na pinagsama-sama sa kanyang tiyan. Ang blazer wine na nakakapaso na parang apoy at ang glaze wine na napakalamig ng lamig ay sumailalim sa pagsasama ng yelo at apoy sa loob ng katawan ni Alvin. Sa sandaling ito, kahit na si Alvin ay handa na noon pa man at ginamit ang paraan na natuklasan ng Rebirth Martial Emperor para protektahan ang kanyang mga laman-loob, laman, at mga meridian, naramdaman pa rin niya ang pagyanig ng kanyang mga meridian. Kasunod nito, ang kanyang mga panloob na organo ay nagsimulang pumipintig din. Ang lahat ng ito ay naging sanhi ng pamumula ng mukha ni Alvin, at pagkatapos ay ang mukha ni Alvin ay sumailalim sa pagbabago at tila natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo, na naging sanhi ng sobrang putla nito. Walang humpay at walang humpay na kumikislap ang pula at puti sa mukha ni Alvin. Gulp! Lagok! Sa ilang sandali, tanging ang tunog lamang ng paglunok ni Alvin sa mga subo ng blazer wine at glaze wine na pinaghalo ang nanatili sa napakatahimik na ikapitong palapag, samantalang, ang origin energy sa katawan ni Alvin na nagpoprotekta sa kanyang mga laman-loob at meridian ay lumalaban sa binyag ng napakalaking lakas ng mga alak ngayon. Sa sandaling ito, kasabay ng pagyanig ng kaloob-looban ng katawan ni Alvin, malinaw niyang naramdaman na ang kanyang origin energy ay walang tigil na pinapagalitan hanggang sa puntong nagiging sobrang dalisay. 706 na po. Ito ay karapat-dapat na maging isang alak na naglalaman ng nakapagpapagaling na lakas na katulad ng isang spirit fruit dahil ito ay nagbigay daan sa aking origin energy na maging mas dalisay. Ngunit sa kasamaang palad, ang aking origin energy ay nasa mga limitasyon na ng ika-9 na antas ng void initiation stage, kung hindi, maaari akong makakuha ng isang tiyak na lawak ng pagpapabuti. Sa sandaling ito, sa halip ay bahagyang nag-e-enjoy si Alvin. Dahil sa paraan ng Rebirth Martial Emperor na gamitin ang origin energy para protektahan ang kanyang mga internal organs, pinayagan siya nitong masayang lunukan ang blazer wine at glaze wine. Kahit na ang dalawang uri ng alak ay pinaghalo upang bumuo ng isang unyon ng yelo at apoy, hindi rin siya gaanong naapektuhan. Gulp! Lagok! Ipinagpatuloy ni Alvin ang paglunok ng alak sa loob ng pitchel ng alak sa kanyang kamay na may malalaking lagok, at kung hindi alam ng isa kung ano ang iniinom niya, iisipin ng isa na siya ay umiinom ng tubig at hindi alak. Kasama si Irish, ang mga mag-aaral ng lahat sa ikapitong palapag ay nagsikip nang makita nila ang mukha ni Alvin na kumikislap sa pagitan ng pula at puting kulay ay unti-unting bumabalik sa normal. Hiss! Ang ilan sa kanila ay hindi napigil ang mapabuntong hininga, samantalang, ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon na nanglilibak kay Alvin kanina ay ganap na natulala sa sandaling ito, at ang kanilang mga ekspresyon ay hindi pangkaraniwang napakatalino tingnan. Sa wakas, natapos na ni Alvin na inumin ang buong laman ng pitchel ng alak sa kanyang kamay. Kasiya siya. Isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Alvin habang siya ay dumighay at nagbuga ng isang subo ng hangin na puno ng amoy ng alak. Agad, isang alon ng nakakapasong hangin na nagdadala ng nagyayelong lamig ang sumalakay sa mukha ni Irish na nakaupo sa tapat ni Alvin, at humampas ito sa kanyang magandang mukha na parang dalawang bugzo ng hangin na may dalawang matinding elemento ang dumaan sa kanya. Brother Darfield. Natigilan si Irish. Hindi niya akalain na si Alvin ay sobrang nakakatakot na direktang lunukan ang blazer wine at glaze wine na pinaghalo. Bukod dito, uminom siya ng isang buong pitchel na puno nito.
Hindi lang si Irish, ang iba pang mga customer sa ikapitong palapag ay natulala din sa sandaling ito, at lahat sila ay tumingin kay Alvin na may halong pagtataka. Anong uri ng halimaw ang taong ito? Iyon ay blazer wine at glaze wine, hindi isang normal na matapang na alak. Sa kabilang banda, ang tingin ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon na paulit-ulit na nanunuya kay Alvin kanina ay kumikislap habang sila ay nagtitinginan, at pagkatapos ay lumingon sila at hindi nang ahas na tumingin kay Alvin muli, pati na rin magsalita ng may panlilibak. Kahit na pakiramdam nila ay hindi mahina ang kanilang mga lakas, hindi pa banggitin ang pag-inom ng blazer wine at glaze wine na pinaghalo tulad ng ginawa ni Alvin kanina, kahit na hilingin sa kanila na pumili lamang ng isang uri ng inumin, malamang na sila ay magdaranas ng matinding pinsala. Sa parehong oras na sila ay hindi nakaimik kapag tinitingnan ang hitsura ni Alvin ng kasiyahan, napagtanto nila ang isang problema, at ito ay dahil ang binata ay naglakas loob na kumilos ng ganito, walang alinlangan na nagpapahiwatig na ang lakas ng binata ay mas malakas kaysa sa kanila. Nagkatinginan silang dalawa at nagkatinginan sila. Kasunod nito, pareho silang tahimik na tumayo at sinulyapan si Alvin na may bahagyang nababagabag na ekspresyon, at pagkatapos ay hindi nila napigil ang bumantong hininga bago naglakad patungo sa exit nang mapansin nilang tila hindi sila pinapansin ni Alvin. Samantala, hindi pa nila gusto ang natitirang alak sa kanilang mesa na nagkakahalaga ng 10 mid-grade origin stones. Sa ngayon, iniisip na lamang nilang umalis sa lalong madaling panahon, na alam kung ang binata na nakadamit ng violet na paulit-ulit na kinukutya nila kanina ay nais na makaganti sa kanila. Ang mga galaw ng dalawa ay napakagaan dahil sila ay labis na natatakot na maalarma ang iba. Bang! Isang magaan na tunog ang umalangaw-ngaw, na ikinagulat nilang dalawa hanggang sa namutla ang kanilang mga mukha, at sabay silang napatingin sa isa't isa, bumilis ang tibok ng kanilang puso at hindi mapakali ng matagal. Ang tunog ay ibinugo mula kay Alvin na casual na inilagay ang pitchel ng alak pabalik sa mesa. Ang dalawa sa kanila ay parang maliliit na bata na nagnakaw ng candy, at muli nilang sinulyapan si Alvin upang kumpirmahin na nakaharap sa kanila ang likod ni Alvin bago hindi napigil ang makahinga ng maluwag at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa exit na may magaan na paggalaw. Nang makita nilang lalabas na sila ng bulwagan, baka sa kanilang mga mukha ang kasiyas ang pagkagulat ng mga ekspresyon na parang nakahawak sila sa isang negil iligtas buhay na dayami. Tumigil ka! Ngunit, isang biglang boses ang pumasok na malinaw sa kanilang mga tainga, na naging dahilan upang sila ay tila tinamaan ng kidlat, at sila ay nakatayo sa lugar na parang sila ay natulala. Napagtanto nilang dalawa na sila ay napansin, at sa ilang sandali, ang kanilang mga puso ay napuno ng kaba. Hindi ba hindi pala kaibigan kung aalis ka ng walang palem? Sa sandaling ito, si Alvin ay tila may mga mata sa likod ng kanyang katawan at dahan-daang nagsalita. If both of you give me face, then please sit down. Otherwise, I can only personally invite both of you back to your seats. Isang banta. Isang hindi mapagkunwari na banta. Kasabay nito, napansin ng ibang mga tao sa ikapitong palapag na gusto talagang tumakas ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nanglilibak kay Alvin kanina. Ang mga titig ng karamihan sa mga tao ay naglalaman ng isang pakiramdam ng kasiyahan sa kanilang kasawian. Sino ba ang nagtanong sa inyong dalawa para masaktan siya? Ngayon alam mo na nakakagat ka ng higit pa sa iyong ngumunguya, tama ba? Ang mga salita ni Alvin ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng katawan ng dalawang nasa edad na lalaki, at pagkatapos ay nagkatinginan sila at ngumiti ng mapait, ngunit hindi sila nang ahas na umalis at masunaring bumalik sa kanilang mga upuan. Mukhang nag-e-enjoy kayong dalawa kanina. Tiningnan ni Alvin ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang ang kanyang mga mata ay nanliit at isang malamig na liwanag ang kumikislap sa loob, at nagkataon na napansin ito ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na naging sanhi ng pamumutla ng kanilang mga ekspresyon. Hindi ba dapat pareho kayong magbigay sa akin ng paliwanag? Kahit na dahan-daang magsalita si Alvin, mayroon itong hindi mapag-aalinlangan ng tono, at tila naging dalawang sledgehammer na malakas na dumurog sa dibdib ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki.
Ang mga ekspresyon ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging malungkot habang ang kanilang paghinga ay nagmamadali at ang kanilang mga dibdib ay tumaas-baba at hindi sila nakabawi ng mahabang panahon. Kuya, kami. Ang Asher-clothed middle-aged na lalaki ay tumingin kay Alvin at magsasalita na sana nang malamig siyang harangin ni Alvin. Kuya, sino kapatid mo? Bahagyang napahiya ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit ng Asher, at kahit nagalit siya sa kanyang puso, hindi siya naglakas loob na ipakita ito. Sir! Huminga ng malalim ang isa pang nakasuot na asul na nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabi kay Alvin, binabalaan ka lang namin kanina. Ang blazer wine at glaze wine ay hindi dapat lasing tulad ng ginawa mo kanina, at dapat itong lasapin sa maliliit na sip-sip para ma-enjoy ng isa ang walang katapusang aftertaste na nilalaman nito. Biglang tumawa si Alvin, at tumawa siya ng napakatalino. Nagdulot ito ng higit na kaba sa dalawang nasa edad na lalaki dahil hindi nila alam kung ano ang iniisip ni Alvin. Kahit na hindi pa kumikilos si Alvin ngayon, dahil naglakas loob siyang uminom ng blazer wine at glaze wine ng ganoon at maayos na siya kaagad pagkatapos, walang alinlangang nagpahiwatig na ang lakas ni Alvin ay napakalakas. At least, hindi siya isang taong makakalaban nila. Kung gusto ni Alvin na patayin sila, talagang hindi sila makakalaban. Nang makaramdam silang dalawa ng kaba, bumaba ang tingin ni Alvin kay Irish na nakaupo sa tapat niya. Irish, bigyan mo ako ng 20 mid-grade origin stones. Hindi nagsalita si Irish nang marinig niya ito at ipinasa ang origin stones kay Alvin nang marinig niya ito. Dahil ganito. Saka sana turuan niyo akong dalawa ng tamang paraan ng pag-inom ng blazer wine at glaze wine. Pagkatapos niyang makuha ang 20 origin stones, naglakad si Alvin papunta sa mesa kung saan nakaupo ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang dahan-dahan siyang nagsasalita, at naging sanhi ito ng pagkaputla agad ng mga ekspresyon ng mga nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sir, kami po ang hindi alam ang limitasyon namin at may mga mata pero hindi nakilala ang mount. Tay. Sir, tama po ang paraan ng pag-inom niyo ng blazer wine at glaze wine. Kami po ang mali, kami po ang mali. Hindi kailanman naisip ng nakasuot na asul na nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang binata na nakadamit ng violet ay sasagot sa kanyang mga salita sa ganoong paraan, at nagpaliwanag siya sa takot. Talaga. Samantala, nakatayo na si Alvin sa harap ng mesa na kinauupuan ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at sa pagtataas ng kanyang kamay, inilagay niya ang 10 origin stones sa 10 maliliit na butas sa mesa. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang pitchel ng blazer wine sa mga mata ni Alvin. Oo. Paanong maglakas loob na itanggi ng dalawang nasa edad na ito, kaya dali-dali silang pumayag. Samantala, kinuha ni Alvin ang wine jug na naglalaman ng blazer wine mula sa tray bago muling itinaas ang kanyang kamay at inilagay ang natitirang 10 origin stones sa 10 maliliit na butas. Hindi nagtagal, may lumabas na isa pang pitchel ng glaze wine. Ang eksenang nasa harapan nila ay naging sanhi ng pagkatulala ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at sila na may tensyon na nerbiyos ay hindi makapag-react sa gustong gawin ni Alvin sa loob ng ilang panahon dahil sa paninigas ng kanilang isipan. Sa kabilang banda, lahat kasama si Irish ay may nahulaan, at tumingin sila sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mga titig ng awa. Sigurado ba kayong dalawa na tama ang paraan ng pag-inom ko ng alak? Hindi niyo naman sinabi iyon para lang mapasaya at lokohin ako, di ba? Itinaas ni Alvin ang pitchel ng alak na puno ng alak habang tinitingnan niya ang dalawang nasa katanghaliang gulang na may singkit na mga mata, at pagkatapos ay muli siyang nagtanong na parang gusto niyang kumpirmahin ito muli. Hindi. Nagmamadaling nagsalita ang dalawa, at malapit na silang umiyak sa kaba. Mabuti naman. Tumango si Alvin ng may kasiyahan, at pagkatapos ay inilagay niya ang wine jug na naglalaman ng blazer wine sa harap ng Asher-clothed middle-aged na lalaki bago inilagay ang wine jug na naglalaman ng glaze wine sa harap ng asul na nakadamit na middle-aged na lalaki. Dahil pareho mong iniisip na si tama ang paraan ng pag-inom ng ko. Pagkatapos, mangyaring inumin ang 2 pitchel ng alak sa isang go tulad ng ginawa ko kanina, paano ito?
Ang mukha ni Alvin ay natatakpan ng isang ngiti, ngunit ang ngiting ito ay hindi naiiba sa ngiti ng isang demonyo nang pumasok ito sa mga mata ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos nilang mag-react ang dalawa sa nangyari, ang mga ekspresyon nila ay namutla habang nagsisikip ang kanilang mga mag-aaral, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng matindi sa takot. Ngayon, wala na silang ibang hinahangad kundi ang sampilan ng sarili nila. Uminom kagaya ng ginawa nitong binata na nakadamit ng violet kanina. Hindi kaya papatayin tayo niyan. Ano? Pareho ninyong iniisip na isang uri lang ng alak ang masyadong mapurol. Kung ganito, tutulungan ko kayong dalawa na magdagdag ng mga sangkap dito. Irish, bigyan mo pa ako ng 20. Wika ni Alvin habang nakatingin kay Irish. Ngunit, hindi pa siya tapos sa pagsasalita ay dali-dali siyang hinarang ng dalawang middle-aged. Iinom tayo. Iinom tayo ngayon din. Anong biro? Kahit na ito ay isang uri lamang ng alak, kung inumin nila ito sa pamamagitan ng paglunok ng lahat ng ito ng sabay-sabay, ito ay higit pa sa sapat upang masaktan sila ng husto. Kung uminom sila ng dalawang uri ng alak na pinaghalo, malamang napapatayin sila ng singil mula sa pagsasama ng yelo at apoy. Kaya, hindi sila nang ahas na mag-alinlangan at gumawa ng isang pagpipilian. Pareho silang nagunat ng kanilang mga kamay at humawak sa isang pitchel ng alak bago binuksan ang takip ng pitchel. Ngunit pagkatapos nilang buksan ang takip, ang kanilang ekspresyon ay nag-flicker sa pagitan ng mapula at masiglang ekspresyon, at ang kamay na hawak nila sa pitchel ng alak ay nagsimulang manginig ngunit wala silang lakas ng loob na inumin iyon. Ano? Pareho kayong gustong uminom ng alak na may dagdag na sangkap. Nang makita niyang nag-aalangan silang dalawa, bahagyang nanlamig ang tingin ni Alvin habang ang hangarin ng pagpatay ay tumaas sa langit mula sa kanyang katawan, at pagkatapos ay tanggayan nito ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na naging dahilan upang maramdaman nilang parang nahulog sila sa nagyayelong hukay. Dahil sa mga pagpatay na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay, nagkaroon si Alvin ng nakakatakot na layuning pumatay. Sa kasalukuyan, kapag ang layuning ito ng pagpatay ay isinama sa kanyang aura sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage, kahit na ang iba pang hindi nauugnay na mga tao ang bahagyang naapektuhan, naramdaman nila ang mga hibla ng lamig na lumabas mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.